Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... So, sobrang grateful ko nung time na yon. Dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh. Tapos yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos nasa college pa yung mga kapatid ko. Yun ang tulong-tulong lang din sa kanila. Pero ngayong conference, yun na, mas dodoblehin pa namin ang trabaho namin. Hi, I'm JB Bahio from NLEX Road Warriors. Panoorin ang aking interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Saturday on Scene Zone. Chikahan with indie darling Clara Benin at rewind din tayo sa Santi Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ang US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na Tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT, Tomorrow's News Tonight. TNT, Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kaming ito ng Thank God It's Friday, June 26, 2026. Sa ating pong headlines, Armed Robbery Group nakipagbarilan sa mga pulis sa NLEX, 3 ang sugatan. Magnitude 6.6 na lindol yumanig sa Sarangani, Davao Occidental ngayong gabi. Dating Congressman Mike Defensor at Mrs. kinasuhan dahil naman sa human trafficking. Dating Ateneo head coach Baldwin at 10 iba pa kakasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Mga eskwelahan lalatagan ng CCTV cameras at metal detectors. School Safety Campaign Program inilunsad ng DepEd. 2 mag-aaral na menor de edad nahulihan ng patalim at baril sa Cagayan. Death toll sa Venezuela earthquake pumalo po sa 589. Halos 3,000 ang sugatan. Sa TNT Global News, sa Paris Pride March,
ipinagpaliban dahil sa matinding heatwave sa France. Sa sports, Alex Ayala pasok sa Wimbledon Open bilang ika-29 seed. At sa TNT Showbiz, Jose Marichan walang balak magretiro sa edad na 81. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas para sa Habson, DCRH una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Sa ating mga balita, 3 miyembro po ng Armed Robbery Group ang sugatan at naaresto ng makipagbarilan sa mga pulis nang sila ay masukol sa NLEX sa bahagi ng Bukawi Toll Gate. Batay sa paunang investigasyon, noon na nagkasa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa robbery gang na aktibo sa Region 4A, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Naitimbre sa motoridad na dadaan ng grupo sa NLEX kung kaya't agad na naglatag ng dragnet operation. Nagkaroon pa ng maiksing habulan sa NLEX hanggang sa bumanggang van ng Armed Robbery Group sa concrete barrier ng NLEX at nakipagpalitan ng putok sa PNP Bulacan. Minalas namang tamaan ng balang 3 suspect at agad silang inaresto. Inimbestigahan ng mga otoridad kung may susunod pang target na naturang robbery group at inaalam kung meron pa silang mga kasabwat. Sa follow-up report mga kaibigan, meron po tayong update mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin? Tama na kay Ray, kasalukuyan pa lang na hinahalukog ng SOCO ng Radio 3 itong globe ng mga gamit sa loob itong highest man na Ray kung para malaman kung ano yung kagamitan na dala itong mga na-arrest ng suspect sa mga grupo ng kilabot na robbery holder gang na nag-operate sa may bahagi ng Region 4A. At ayon nito kay Region 3 Regional Director Yes Mendez, itong grupo na kay Ray ay nag-ooperate sa bahagi ng Region 4A at kapag nakagawa ng success yung operation doon ay pupunta ng Region 3 para dito naman gagawa ng iba pang mga illegal activity tulad ng mga panluloob, pang-hold up. Base sa mga kuha ng CCTV footage, kaya tumugma doon sa pagkakilanlan nitong pan ay yung kuha doon sa O'Shea, isang convenience store dyan sa may Victoria, Tarlac, kung saan nakikitang-kita na itong van na ito ang kanilang ginamit habang nilooban yung convenience store at makuha. At ang kasunod pang isa pang nakapangbiktima sila ng hold up naman ay sa may bahagi raw ng Pampanga yung isa. At base doon sa pahayag kanina ni Provincial Director Police Brigadier General J. Baybayan, may mga susunod pa silang target at yung kanilang biyahe. Pero nung gani sila nag-Tarlac kanina, mga alas 5 o mga tanghali, na-monitor na sila na pumasok ng bahagi ng NLEX at tinibri nga sa Pampanga. Pero hindi dumaan ng Pampanga at nagtuloy-tuloy pa rin. Kaya ang humarang naman ay ang grupo naman ng Bulacan Police. At pag dito na, yung tropa ng Bulacan ay dito na nakaabang. Paglampas ng toll gate ng Bukawi, Bulacan. At nung mamataan na nga itong highest van na papasok, dito na hinarang at automatic na isinara na. Itong 7 boat ng Bukawi, Bulacan dito. Pinaikutan na sila at hindi na makapalag. Kita mo yung mismo nga salamin itong van ay maraming tama ng bala. Pero maswerte pa rin at hindi sila napuruhan at nasugatan lamang. Kaya humina yung kanilang lakas na loob na tumakas. Sa dami nitong tulong-tulong na pulis na kay Ray, wala nang pagkakataon para sila tumakas dahil napaikutan na sila. Nasukol na sila. Kaya makita mo, napakaraming service dito. May Tarlac Police, Pampanga Police, at yung si General Maranan, ang RD ng Region 4, andito rin. At kinonfirm na itong grupo nga ito ang bumibiktima doon sa kanilang lugar base sa kuha nitong highest ban na ito na gamit nila sa mga illegal activity. At iba pang gawa ito kapag sila ay nabiktima at may nakita silang katabing mga sasakyan ay babaklasin nila yun at yun naman ay ipapalit nila. Kaya papalit-palit na nga plaka. Yung, pero ang
yung kanta yung sticker at yung mismong actual nakuha ng ban doon sa mga nakarama ko na CCTV footage, tumugma at tunga at kinumpirma na ito. Kaya malaking accomplishment ng ating kapulisan. Galing, Yung pagkasok po Oo. nito, So may mga magkano? Meron bang anong nakuha dun sa convenience store sa may ano ba 'yon? Yung lugar sa may Tarlac, sa Victoria? Victoria, pera. Pera, magkano? Yung kita na hindi pa binanggit dahil ongoing pa rin yung investigasyon. Dahil kamakailan lang isinagawa yun, kaya nagkaroon na ng backtracking yung ating PNP at mga follow-up operation. Yung kuha sa 4A, kuha dito sa Pampanga, ay iisang ban. Kaya ginala sila na ito yung grupo na nagpapalamig. Pagkatapos dito, babalik naman ng 4A yan, doon naman ulit ang biktima. Talaga. Kaya buti na lang at dito pa lang Notorious pala yun. no? At So meron pa bang meron pa bang tinutugay kayo ng mga pulis, mga kasabwat nila? meron pala kay Ray. Ayon kay General Mendez, hindi mo na lababanggitin baka mabulyaso, pero ongoing na yung mga follow-up operation base doon sa kuha nilang tip o bigay mismo nitong mga nahuli. At ayon sa kanya ay kapag natuntun itong mga ito, ay tiyak na tuloy ng malansag yung kanilang grupo na magkakasabwat sa malaking operation sa 4A, Region 3, dito sa bahagi ng Pampanga hanggang So Edwin, ibig sabihin malaking sindikato ito. Oo. Yes, at malaking sindikato ito dahil yung kanilang grupo at taga Quezon City, pero yung dalawang nahuli kanina sabi taga Quezon City. Oo. Kasi posibleng hindi lang sa 4A at Region 3 mabibigyan ito, baka sa ibang mga lugar pa. Kaya ang investigasyon na nagpapatuloy hindi lamang pag sa may NCR, baka may katugma itong ban na ito para makapagpaldi ng reklamo at itibay lalo para tuloy ang makasuhan. Tiniyak ni Provincial Director J.B. Bayan na kapag tapos ng ospital ay automatic sasampa na sila ng kaso. Wala bang nasugatan sa mga pulis, Edwin? Walang nasugatan. Wala naman. Dahil nung palabas na ito ng boat, nung inabangan nila, nagpaputok. Kaya hindi niya alam yung ibang nakapark dito sa iba pang diretso. Mga pulis na. Pulis na. Nung nakita nila hindi kaya at marami, ang ginawa nila, pinangga dito sa may concrete barrier at napilitan na silang sumuko at kanina naabutan natin na nakaposas pero may mga sugat, no? Nakita mo yung mga baril, mga maigsi ba yung baril o mahaba? Yun yung tatanong ko, yung armas. Hindi pa pinakita ongoing na pinasiyasat ngayon ng Soko Lakay. Mamaya pag patapos ito makita natin kung ano yung mga armas na nasa loob ng bus. Talaga. Salamat and saludo tayo sa mga pulis sa Region 4A, sa Region 3, magkasanib na puwersa. Wow. Yung Provincial Director ng Tarlac, si Police Colonel Lorenzo, Harry Lorenzo, galing ng MPD ay nandito. Ang Provincial Director ng Pampanga, si Police Colonel David, at ang Bulacan naman, si Police Colonel Tibabayat, ay andito. Kaya kita mo yung kanilang tulungan mula Tarlac hanggang Bulacan. Kaya saludo tayo at nabawasan, hindi man natuloy ang naubos, nabawasan. Ay, saka lansagin yung mga ganyang sindikato para naman hindi naman tayo nag-aalala sa ating kaligtasan, Tama lang rin, lalo na ngayon, pasukan na. Alam mo naman, totoo yan. Mga inosente, yung mga nabibiktima. Salamat, Edwin. Mula pa rin dito sa Bukawi, Bulacan, sa bahagi pa rin ng North Luzon Expressway. Ako si RH23, Edwin Duque Nagulan sa Visa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH23, Edwin Duque. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.6 na lindol ang baybaying bahagi ng Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, alas 7:34 ng gabi nang maramdaman ang pagyanig sa layong 70 kilometro sa timog kanluran ng Balut Island, Sarangani. Tektonik ang sanhi ng lindol mula sa lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang lindol sa lakas na Intensity 5 sa Kiamba, Sarangani. Intensity 4 sa Don Marcelino at Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 3 sa City of Davao,
sa Matanao, Davao del Sur, Intensity 2 sa City of Digos sa Davao del Sur, sa Moncayo, Mawab at Maragusan sa Davao de Oro. Nagbabala naman ang PHIVOLCS na posibleng may pinsala sa naturang lindol at asahan din ang mga aftershock. Samantala naman, maigpit na minomonitor ng PHIVOLCS ang serye naman ng mga pagyanig sa coastal areas o mga baybayin po ng Bulinaw, Pangasinan. Bade po sa pagtaya ng PHIVOLCS na sa halos 300 earthquake swarms ang naitala sa lugar simula pa noong Mayo 27. Gayunman, isa lamang ang naramdaman sa naturang mga pagyanig sa lakas na intensity 2. Ayon po sa PHIVOLCS, sa mga lindol sa Bulinaw ay naitala sa magnitude 1.8 hanggang magnitude 5.1 sa lalim na 2 hanggang 47 kilometro. Paliwanag po ng PHIVOLCS, ang earthquake swarms ay maring tumagal ng ilang araw o linggo o mas matagal pa. Pinayo naman ng PHIVOLCS ang publiko na maging alerto, lalo na mga nakatira sa coastal communities ng Bulinaw, Pangasinan at iba pang karatig bayan. Umabot na sa 81 nasawi habang 31 ang nawawala pa rin sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Maasim, Sarangani noong June 8. Base sa huling ulat ng NDRRMC, 9 sa mga namatay ay kumpirmado mula sa Davao Region habang sumailalim pa rin sa validation ng 72 iba pa na naitala sa Davao at Sorsogon. Nasa 1,300 naman ang iniulat na nasugatan dahil sa malakas na lindol. Sa kabuuan ay pumalo na sa higit 1.6 milyon na individual o katumbas ng 382,000 na pamilya ang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sorsogon at Barm. At sa ngayon nananatili pa rin nasa ilalim ng state of calamity ang 18 lungsod at munisipalidad sa Mindanao dahil sa matinding pinsala ng lindol. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sa iba pang balita, kinasuhan po ng qualified trafficking in persons ng National Bureau of Investigation NBI si dating Congressman Mike Defensor at kanyang misis na si Julie sa Pasig City Prosecutor's Office. Kaugnay po ito ng sinalakay na Chicago KTV Bar dyan po sa Pasig City noong Abril 21 kung saan nasagip po ang higit sa 50 biktima ng sexual exploitation. Mayroon daw pong consent ni Defensor ang structural modification sa bar at Blue Hotel na idinisenyo para sa human trafficking activities. Bukod sa iba pang opisyal ng Cliff Point Development, una nang sinabi ng NBI na maghabla rin sila ng maghain din sila na asunto laban kay Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan na naabutan sa isinagawang raid. Samantala, naghain naman ng rejoinder sa Department of Justice si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng panibagong cyber libel case na iniharap laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Defensor, ang hakbang ay formal niyang tugon sa naging sagot ni Trillanes sa kanyang naunang counter affidavit. Iginit ng dating mambabatas na imbes na kasuhan siya ng libel, dapat na imbestigahan o mas imbestigahan ng pamahalaan ang isiniwalat ng 18 maleta boys ukol sa umano'y korupsyon na kulang paan niya sa masusing verifikasyon. Umaasa rin si Defensor na sa kabila ng pagpabago-bago sa liderato ng Senado ay matutuloy pa rin ang pagdidig dito at ipatatawag ang iba pang mga sangkot na individual. Kaya para sa akin, ang daming pinag-usapang nakawan doon sa pagtatapat ng mga 18 Marines. Bakit naman ang naging problema natin ay yung legalidad ng Blue Ribbon Committee o hindi? Dapat natin tingnan dito yung korupsyon. Yung pa rin ang hinihingi ng tao eh. Diba? Hindi dapat huminto to. And syempre, samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ng dating kongresista na harapin ang hiwalay na reklamo na inihain ng NBI kaugnay naman ng sinalakay na KTV Bar sa Pasig City noong Abril. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, hiniling po ng Philippine National Police at DILG sa Department of Justice na magsagawa ng evaluation, case build-up at preliminary investigation
laban sa 11 personalidad na nakikitang sangkot sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito matapos namang makita ng PNP-CIDG ang prima facie case na may reasonable certainty of conviction. Bate naman sa mga dokumento, paeg ng mga saksi at iba pang ebidensya. Kabilang po sa 11 nirekomendang kasuhan sina dating Ateneo basketball head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, Grant Dearns, Cesar Vincent Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Soriano, Reynaldo Jacinto Jr., isang Paulo Adeboso, Andrew Salud, John Eric Roeca, Aris Pronce at Joel Rapa. Nilinaw naman ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ng rekomendasyon na hindi humahadlang sa anumang karagdagang kasong maaring matukoy ng DOJ habang pinagpapatuloy naman ng masusing investigasyon. We are recommending the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or anti-hazing law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation, and then therefore they should be tried under anti-hazing law. Personal naman na nag-I am sorry si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa magulang ni Ateneo student athlete Rene Baterbonia. Sa pagharap sa media, sinabi ni Yap na nagkaroon siya at ang pamilya ni Baterbonia ng pribadong pag-uusap kung saan siya ay humingi ng tawad. Kasama niya anyang nagdasal ang mga ito nang dumating ang mga labi ng atleta sa Arlington Memorial Chapel noong June 9. Ayon pa sa Ateneo President, kinausap niya rin ang tiyuhi ni Divine Adili nang hingi ng tawad at nagpaabot ng pakikiramay. Nangako siya sa mga naulilang pamilya ng patuloy na tulong at suporta sa mga susunod pang taon at iginit na patuloy na hihingi ng tawad sa mga ito ang Ateneo. We have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and will continue to support them. Thank you very much. I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said, and this is, you cannot imagine, I cannot imagine the grief. Yan po si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, opisyal na pong inilunsan ng Department of Education ng School Safety Campaign Program para daw po maiwasan ng mga insidente ng school shooting at karahasan sa mga eskwelahan sa buong bansa. Kasunod po ito na nangyaring pamaril sa isang eskwelahan sa Leyte. Sa ilalim po ng programa, magpapatupad ng multi-layered security measures kung saan lalagyan ng lahat ng mga public school ng mga handheld metal detector at maglalatag po ng mga CCTV cameras. Paigpitan din ang pag-inspeksyon sa mga bag, pagbabantay sa mga bisita, pag-oposisyon ng mga security personnel, habang isa sa ilalim sa safety audit ang mga bakod, emergency exit at mga ilaw sa paligid po ng mga school campus. Katambal po nito ay muling sasalain ng DepEd ng mga panuntunan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga mag-aaral laban sa pambubuli. Samantala, inatasan naman ni DepEd Secretary Sani Angara ang mga lokal na pulisya, barangay at mga magulang na paigtingin ang kanilang koordinasyon sa mga pamunuan ng eskwelahan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Tumanggi naman na dumalo sa Senate Committee on Women and Children hearing ang game developer ng Gorebox
sa darating na Miyerkules, July 1. Hindi tinanggap ng Germany-based developer na si Felix Philip ang imbitasyon ni Senador Risa Hontiveros na dumalo sa naturang hearing kahit pa via Zoom. Sa email nito sa Senadora, nagpaabot rin si Philip ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban noong Lunes. Pero giit din niya, ang Gorebox ay laro na para sa edad 18 pataas at hindi para sa mga minor de edad. Ito'y kasunod ng mga ulat na isa sa mga minor de edad na namaril sa San Jose National High School ay lulong umano sa nasabing mobile game na posibleng nag-impluwensya para gumawa ito ng karahasan. RTNT Tomorrow's News Tonight. Dismayado si Senadora Risa Hontiveros sa pagtanggi ng developer ng online game na Gorebox na humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Ito po'y kasunod ng email ni Felix Philip na sinasabing game developer nga po ng Gorebox na nakabase naman sa Germany na nagsabing hindi nga ho dadalo sa hearing in person man o via Zoom. Ayon po kay Senadora Risa Hontiveros, marami siyang katanungan kay Philip kapag ito'y humarap sa anumang paraan sa hearing. Partikular nang tungkol sa guardrails ng Gorebox tulad po ng age safeguard, content moderation at ang exposure nito sa mga kabataan na may masamang epekto sa kanilang pag-uugali. Babala ni Hontiveros, hindi maring libreng makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developer at online platforms na walang pananagutan sa seguridad ng mga kabataan na gumagamit nito. Samantala, ligtas na sa panganib ang estudyanteng tinamaan ng bala sa leeg dahil sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Department of Education Region 8, nagpapagaling na ang bata sa ICU ng Tacloban Ace Medical Center. At sa pinakahuling ulat ng mga doktor, patuloy na nagpapakita ng positibong pagbuti ng kalagayan ng biktima habang nananatili sa masusing pangangalaga sa ICU. Kaugnay nito ay nagpaabot po ng taus-pusong pasasalamat ng Department of Education sa medical team at buong komunidad para sa kanilang patuloy na panalangin at pagtulong sa mga biktima ng trahedya. Dalawang mag-aaral naman na may edad na 15 at 14 anyos ang naulian daw po ng baril at patalim sa isang eskwelahan sa Apari, Cagayan. Ang homemade caliber 38 o paltik na baril at kitchen knife ay nakita sa loob ng kanilang mga backpack. Ano ba yan? Nang magsagawa ng routine inspection ng mga pulis sa Apari School of Arts and Trade. School of Arts and Trade, pero bakit may mga... Kaya nga eh. Kahit naman... Ay, Diyos me, yung mga bata. Batay po sa pagtatanong, pinaniwalaan na may plano daw ang grade 10 at grade 8 students na maghiganti. Hala? At mag-cutting class. Ano ba yan? Ang naturang pangyayari ay malalim ang inimbestigahan ng mga otoridad. Ay, sus, apo, ang mga parents natin, apaw, abay, dapat ay tingnan natin mabuti ating mga chikiting, ha? Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na kailangang repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act at sa implementasyon nito. Ayon po kay Tulfo, mahalagang mapakinggan ang iba't ibang panig at pananaw para makapaghanap ng solusyon sa problema habang patuloy ang konsultasyon ng Senado sa criminal law experts, law enforcement, juvenile justice experts, gayon din sa mga social welfare agencies upang masolusyonan ang problema at walang kabataan na maligaw ng landas. Una nito ay kinundinan ni Senator Kiko Pangilinan na may akda naman ng Juvenile Justice and Welfare Act ang mga kumakalat na disinformation kaugnay ng batas na ito. Lalo na ang sinasabing hindi mapaparusahan ang mga minor de edad na makagagawa ng krimen gaya ng 2 namaril sa Tacloban City. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Nako, yun pong mga namatay sa magkakambal na lindol sa Venezuela
abay pumalo na raw po sa halos 600. Nasa 589 na po. At nasa almost 3,000 ang naitalang mga sugatan. Samantala naman sa ating pong TNT Global News, Paris Pride March, ipinagpaliban dahil po sa matinding heat wave. Grabe yung heat wave dyan sa France, saka mga European countries, ano ha? Samantala naman, TNT Sports, Alex Ayala pasok sa Wimbledon Open bilang ika-29 seed. At sa showbiz, Jose Mari Santa Claus Chan. Talaga naman, no? Abay, walang balak mag-retire sa edad na 81. Abay, syempre naman. Oh, kung Siya kaya ang pa pinakasanto ng Christmas sa Pilipinas. Diyos mio. Pag narinig mo yung kanyang kanta, talagang... Ma-excite ka na eh. Oh, Christmas na pala. Aba. Pilipinas ang oras, alas 9:38 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. United Home. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Para si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP
noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Update muna sa report ni Noche Cacas. Meron daw pong dalawang naaresto sa illegal na pagbebenta ng baril. Diyan po yan sa may Paranaque, sa mga gun runner to, ano ha? Ating alamin sa report ni Noche Cacas. Noche, go ahead. Bye. Kumusta ka na, Bay? Kay Ray. Go. Yes, kay Ray. Go ahead. Kay Ray at Kisses, natimbog sa entrapment operation ang dalawang katao na nagbebenta ng illegal na baril sa barangay Tambo, Lungsod ng Paranaque. Inilala ang mga naarestong suspect na sina alias Toto at alias Joan na kumpiska sa kanila ang 5 caliber 38 na baril, cellphones at iba pa. Ayon sa report, lumilitaw na nagbebenta ng baril ang mga suspect ng walang lisensya. Isinailalim na sa verifikasyon ang mga naturang baril kung nagamit sa hold-up activities kamakailan at iba pang krimen sa Metro Manila. Sandali lang, Noche. Yan lang ba binibenta nila? Come again? Yan lang ba binibenta nila? May mga, yung 38, yung nakumpiska na 38 na baril, tapos yung operasyon ay isinagawa doon na malapit sa may Mia Road, kung saan, sa may Barangay Tampo.
kung saan ay na-recover yung 5 pang baril na 38. At sa ngayon ay inaalam pa ng pulisya kung itong mga naturang baril ay nagamit sa mga illegal na activities gaya ng hold up sa Metro Manila. So, ano to, malaki bang gun running syndicate yan? Baka mga tao lang yan. Yun ang inaalam ngayon ng Parañaque PNP, yung itong pagbebenta, yung mga gun sellers. Oo. Kung saan ay... Kasi lalo na ngayon na napag-uusapan natin ng yung mga bata na may bit-bit na mga baril, syempre dapat matutukan mabuti dito yung bentahan ng mga illegal na armas. Yun nga ang inaano ngayon ng kapulisan na Lakay at Quises, gaya ng mga loose firearms, yung mga hindi na-renew ng kanilang yung mga may-ari at yung mga ibang mga nawalang baril. Ayun ang inaalok kasi kayong tuloy-tuloy yung plan na katok doon ng mga programa ng firearms and explosive na office na yung mga loose firearms ay dapat ding matukoy yung mga hindi nag-renew ng kanilang baril ay pinupuntahan sa mga bahay. Hindi, itong binibenta rito, hindi to yung mga legal na hindi na renew eh. Talagang mga illegal to. Illegally manufactured na mga baril. Yes, oo. Mga paltik. Tinatawag nila na talahib. Oo. Oo, kasi karamihan ngayon halos mga mga kabataan na Lakay at Quises ay nai-involve na rin, nasasangkot na sila. Hindi lang mga patalim, matalas na bagay ang daladala. Yung na-arrest sa may Cagayan, yung isang baril doon, 38 na paltik. Sa Apari. Yung sa Apari, mismong eskwelahan, isipin mo yung away ng mga estudyante, may resback, may baril, may kutsilyo, may patalim. Di ba? Yun ang nakakatakot. Tatapang. Kaya dapat, ito na ngayon ang ginagawa ng kapulisan ngayon ay yung police visibility. Kaya tama yung higpitan yung seguridad sa mga eskwelahan, ha? Delikado. Oo, lalo na rin yung mga kalalakihan, backpack. Lahat ng mga pumapasok dapat itingnan ng mabuti para samantalang nung mga kapanahunan mo by noche, ang alam ko lang na lamang ng backpack mo, tirador. Diyos me, saka sumpit. Yun lang eh. Pero yung, ngayon iba na, baril saka kutsilyo. Ano ba naman yan, no? Sumpit yun ba yung kawayan? Yung kawayan na binabala mo lang ng bunga ng sulbatana. Binabalahan mo ng basang papel. Alam mo yung bunga na kulay pula? Yun ang pinambabala sa sa sumpit eh. Iba naman papel. Di ba? Yun. Naalala ko yun. Di ba? Saka yun ang ginagawa namin yun ang ginagawa. Saka katuwaan yun eh. hindi yung papatay ka ng kapwa mag-aaral. Diyos mio. Pagdating ng New Year naman, yung bambukan yun. Ay talaga na ang laki-laki naman ng diferensya ng mga bata noon sa ngayon. Iba na ngayon, Lakay Ray, lalong-lalo na, Hindi naman lahat, pero may mga kabataan talaga na hindi na muna mautusan kapag na-istorbo doon sa online games. Mamaktul na. Ibinabato na yung iPhone 17 mo. Pag inutusan mo, ano ba yan? Gaganyan pa sa'yo. Diyos mio. Binilhan mo ng iPhone 17. Sinisisi pa yung sinisisi pa yung nanay kapag natalo sa online game. Diyos mio naman, no. Saka pangalawa, yung ilang mga kabataan na dulog sa sa online games, nagsasalita sa madaling araw. Talaga? Oo. Ano sinasabi? Alam kung nananaginip. Nananaginip? Baka naman naposes na. Ha? Oo, parang ganun. Kasi may nakausap akong nanay na yung anak lulong na sa online game. Sabi ko, patayin mo yung wifi. Tama. Patayin yung wifi. Saka yung data. Kaso, yung mga kapatid naman, work from home Kaya kailangan ng wifi. Yeah. Salamat, Bay Noche. Ingat tayo palagi, ha. Happy weekend.
Oo, balik sa inyo, Lakay at Kises. Thank you. Bye, Noche Kakas. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kapit lang po mga motorista. Saan ako kakapit? Kapit ka lang, kapit. Kakapit. Posibleng Saan? makaranas daw po ng kaunting bawas o kaya naman po ay bahagyang dagdag. Ha? May dagdag pa? Alam na natin to kung ano Ano ba mangyayari naman to. yan, no? Yung mga posibleng dagdag o bawas ang mangyayari dyan, yung dagdag eh. Dagdag, bawas. Ayan, Maraming dagdag pero kunti lang ang bawas. Yan po ang posibleng mangyari next week sa presyo ng petrolyo. At ayon po sa Department of Energy, base sa unang 4 na araw ng global trading ay posibleng mag-rollback ang gasolina ng 50 centavos hanggang 150 1 peso and 50 centavos. Okay. Sa kada litro. Yan po sa gasolina ha. Sa diesel naman inaasahan ng bawas na 70 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Habang sa kerosene, 50 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang posibleng rollback. Paliwanag po ng Department of Energy ang pabago-bagong galaw ng presyohan ay bunsod ng tensyon sa pandaigdigang merkado at ilalabas po ang pinal na oil price adjustment sa darating na Lunes, June 29. Ayan, bawasan, huwag dagdagan. Samantala naman, ipalalabas naman ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang pre-trial order sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Ayon po kay Senate Secretary at Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr. Dahil tapos na raw po ang pre-trial conference, ang susunod naman nakbang ay ang pagbalangkas ng pre-trial order. Ang tinutukoy na kautusan ay magsisilbing gabay o roadmap sa buong panahon ng impeachment trial. Samantala, bumagsak ang bahagi ng kisame ng Bicol International Airport. Ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, bumagsak ang ceiling panel sa well-wishers area ng airport sa harap ng isang restaurant. Agad naman na-secure ang area at restricted muna bilang pag-iingat sa kaligtasan ng publiko at ng mga airport personnel. Wala naman naiulat na sugatan sa insidente at dagdag pa ng kaap, nagsasagawa na ng structural assessment ang engineering teams sa paliparan upang agad na masimulan ang pagsasaayos ng bahagi ng bumagsak na kisame. Samantala, patay naman ng matagpuan ng mag-asawang pang-aktibong Philippine Marines sa loob ng kanilang military camp sa Zamboanga City. Bade po sa inisyal investigasyon ng SOCO, kinilala ang biktima na sina Staff Sergeant Julian Arsaga Santillan at Staff Sergeant Dante Santillan. Bago pa marinig ang ilang putok ng baril, nagkaroon umano ng pagtatalong mag-asawa at nadatnan na lamang na sila'y kapwa nakahandusay at wala na hong buhay. Patuloy po ang pagkalap ng mga impormasyon sa mga posibleng witness at ebidensya sa sabay na pagkamatay ng mag-asawang marine officers. Naku naman, ang lungkot namang trahedya yan. Ano po? TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nasa mahigit 9,000 pulis naman ang ipakakalat para sa White Ribbon Protest sa EDSA sa Linggo, June 28. Ito ang faith-based prayer rally na inorganisa ng parehong utak sa likod ng naunang trillion peso march kontra katiwalian. Ayon sa NCRPO, spokesperson Police Major Hazel Asilo, wala naman silang nakitang banta at sa halip ay proactive deployment lamang ang inihanda nila sa puwersa. Sentro ng White Ribbon ang People Power Monument na sakop naman ng QCPD kung saan ay inaasahang lalahok ang nasa 10,000 katao batay sa organizer. Pero bilang saklolo ay nag-deploy na rin ang Civil Disturbance Management Contingent ng Eastern Police District sa paligid ng EDSA Shrine. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Standby Miss Wina Perlesoro, umabot na po sa higit sa 500
ang namatay sa magkasunod na malakas na lindol na tumama sa Venezuela nito pong Miyerkules. Ayon po sa Health Minister ng Venezuela, higit naman sa halos 3,000 na po ang napaulat na sugatan habang libu-libu katao pa rin po ang nawawala. Nakapagtala naman na higit sa may 138 aftershocks sa bansa matapos nga po ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela. Samantala naman, Paris Pride March ipinagpaliban na naman sa matinding heatwave sa France. Report mula kay Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Inilipat sa buwan ng September ang nakataktang Paris Pride March sana ngayong Sabado matapos ipag-utos ng pulisya ang kanselasyon nito dahil sa matinding heatwave na nararanasan sa kabisera ng France. Ayon sa mga organizer, napilitan silang ipagpaliban ang taunang parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo. Sinabi ng mga otoridad na labis nang naapektuhan ng matinding init ang mga emergency service at mga ospital sa Paris kaya ipinahinto muna ang malalaking pagtitipon. Kasama rin pinatigil ng pulisya ang Solidays Music Festival at isang athletics meet. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa atin namang TNT Sports, Alex Ayala pasok sa Wimbledon Open bilang ika-29 na seed. Ang detalye, balita mo yan, Kyle Bulyas. Muling gumawa ng kasaysayan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos itong makapasok sa Wimbledon bilang ika-29 na seed. Siya kasi ang kauna-unahang Pilipinong naging seeded sa isang Grand Slam singles draw. Makakaharap ni Ayala sa unang round ang Mexican national na si Renata Zarazua na dati niya ring naging doubles partner sa Roland Garros. Target ngayon ng Filipina tennis sensation na makakuha ng unang panalo sa Wimbledon at makabawi matapos siyang matalo ni Zarazua sa kanilang pagkaharap noong 2023. Kapag nakalusot sa unang round ng Wimbledon, posibleng makaharap ni Ayala sa susunod na round ang 7-time Wimbledon champion na si Serena Williams. Yan ay kung magwawagi rin ito sa kanyang unang laban. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, si Santa Claus. Jose Marichan, talaga naman no. Walang balak mag-retire sa edad na 81. Ibalita mo nga yan, Don Carlos. Walang balak magretiro ang King of Philippine Christmas Carols si Jose Marichan sa edad na 81. Ito ang kanyang naging sagot nang makapanayam sa isang press con sa nalalapit niyang concert sa July 11. Ayon kay Jose Marichan, hindi siya nagmamadali at hanggat may audience daw ay patuloy siyang kakanta para sa kanila. Itinuturing din niyang biyaya na may kapal ang kanyang husay sa pagkanta, kaya naman patuloy siyang magpapasaya sa lahat. Una nang napabalita na hindi na nakatatanggap ng royal checks ang Christmas icon sa mga record companies na nag-release ng kanyang album at physical CDs. Nakilala si Jose Marichan sa kanyang kanta na Christmas in Our Hearts at ang A Perfect Christmas kung saan September pa lamang ay pinatutugtog na ng maraming Pinoy. At yan ang shining na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang araw na lang ba? No, madami pa. Ayoko pang magbilang. Ilang araw na lang. Christmas na po. Nagpaparamdam na si Santa Claus, Jose Marichan. 6 na lang, lakay. 6 na. Buwan. Salamat po sa matumutok ko mga kaibigan sa ating pong balitaan sa Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team, sa ating mga nakasama sa DZRH Radio. Nandyan si Billy. Sa ating pong DZRH TV, maging sa DZRH Digital at sa DZRH Malanday Transmitter. Thank you kay Don, kay Kyle, di po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 10:02 ng gabi.